Inalmahan ng China ang bahagi ng pahayag ng US Ambassador to the Philippines sa eksklusibong pareham ng GMA Integrated News. Gate nito, posible raw maipit ang Pilipinas sa paglalagay ng mga dagdag na EDCA sites. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi magiging magnet ng gulo ang EDCA sites at sa halip ay makakatulong daw sa ekonomiya ng mga host provinces. I don't see the EDCA site as a magnet for that. And in fact, I see EDCA sites as a way for provincial authorities and local authorities to enhance their ability to not only to defend themselves from a security perspective, but to grow their economies. Ito ang iginiit ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa exclusive interview ng GMA Integrated News nitong Huwebes kaugnay sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sa ilalim nito, pinapayagan ng US military na gamitin ang mga kampo ng ating militar. Daragdagan pa ng Amerika ang mga kampong kanilang gagamitin pero hindi pa rin ibinubunyag kung saan ang mga ito. Pero inalmahan ng Chinese Embassy ang paggamit nila ng Amerika sa mga kampo ng ating armed forces. Ayon sa embahada, sa kabila ng paggiit ng Amerika na ang kanilang intensyon ay disaster relief effort, malinaw na ang motibo ay para palibutan at masukol ang China. Kung masangkot daw sa alitan ng Pilipinas, makakasama ito sa national interest at maging sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. Wala naman daw problema sa freedom of navigation o kalayaan ng paglayag sa South China Sea. Nagpunta lang daw ang US military sa rehiyon para gumawa ng gulo sa South China Sea. At dahil dyan, di lang tumaas ang tensyon at nagkaroon ng puwang ang relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas, nasira rin daw ang mga hakbang sa pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea. Si Senator Amy Marcos gusto raw malaman kung magagamit ang EDCA sites bilang staging area ng US military sakaling magkagulo sa Taiwan dahil baka madamay tayo sa gulo. Pero sabi ni Senator Cheese Escudero, hindi raw ba ang ginagawa ng China sa Taiwan at West Philippine Sea ang panira sa kapayapaan sa rehiyon? Karapatan daw ng Pilipinas na magtaguyod ng isang foreign policy na poprotekta sa ating national interest at di dapat tumiklop sa pagbabanta ng bansang nagpapakilalang kaibigan. Hindi naman daw pinagkakatiwalaan ni Senator J.V. Ejercito ang China. They claim to be a friend to the Philippines, but what they are doing is contrary to what they are saying. Sa gitna naman ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at China, ipinangako ni Chinese President Xi Jinping ang pagtatag ng isang military na Great Wall of Steel para protektahan ang kanilang interes. Sinabi niya ito sa harap ng National People's Congress matapos muling mahalal ang kauna-unahang Chinese President na nailuklok sa ikatlong termino. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.